Verse 9, akong si Juan, na inyong kapatid at inyong kasamang kabahagi sa kapigatian at kaharian at pagtitiis na sa loob ni Jesus ay nasa pulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Nakita ko dito yung kalagayan ni Juan. Si Juan kasi dahil sa patotoo niya sa Panginoon, siya ay dumanas na, syempre, ng mga tortures, dumanas siya ng matinding persecution. Although hindi siya namatay sa mga bagay na yun, mapayapa yung kanyang pagkamatay, pero yung kanyang pagdaranas dahil sa pag-persecute ng Roman Empire sa ating Panginoong Jesus, sa mga Kristiyano, mga kapatid, siya ay in-exile dito siya sa Patmos. Isa itong isla, isang pulo ito, mga kapatid, dahil sa kanyang katapatan sa Panginoon. Pagkasalita dito, sinasabi niya inyong kapatid, no? Ibig sabihin, yung kung ano man yung dinadanas mo sa loob ng karanasan sa Panginoon, si Juan ay dumanas din nun. Ang kanyang dinanas ay lubhang mahirap. No? Sa kanya, siya ay nagpapakilala dito bilang ating kapatid at inyong kasamang kabahagi sa kapigatian. Alam naman natin sa ating karanasan bilang mga Kristiyano, sobrang tindi ng kapigatian alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Pero si Juan ay dumadanas kasalukuyan, yung habang sinusulat niya ito, siya ay in exile, siya ay nasa Patmos, mga kapatid. At kaharian at pagtitiis, no? Hindi lang siya basta nasa kapigatian. Ito ay bahagi ng kaharian. Kung gusto mo makapasok sa kaharian ng Panginoon, hindi mo pwedeng i-separate yung kapigatian sa loob ng kaharian. Kung gusto mo talaga na makapasok sa loob ng kaharian ng Panginoon, no? Yung karanasan mo na pagdurusa, kailangan mo itong yakapin. Diba? Kabahagi sa kapigatian at kaharian at pagtitiis na sa loob ni Jesus ay nasa pulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. At dahil sa kanyang katapatan, mga kapatid, ito ay nagbigay daan para ipakita sa kanya yung mangyayari sa hinaharap panahon ito. Kaya nung nakita niya yung hinaharap, mga kapatid, ito ay nagbukas naman para sa atin, para makita din yung mga bagay na naisulat dito, mga kapatid. Kaya yung karanasan natin, sanihin natin, mga kapatid, na ito ay maging kagalakan sa atin at tayo man ay nagdurusa, pero ito ay isang pagdurusa sa pangalan ng Panginoon, purihin ng Panginoon. O Panginoon Jesus. Ako ay nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang isang malakas na tinig tulad ng isang trompeta. Mga kapatid, ito ilalagay ko yung mga verse. Ito ay tumutukoy sa unang araw. Yung unang araw ng linggo, mga kapatid, ito ay tumutukoy sa araw ng Panginoon. Hindi ito tumutukoy sa birthday ng Panginoon, kundi ito ay tumutukoy yung araw ng Panginoon nito sa unang araw ng linggo. Ito yung pagkabuhay na muli. Sa unang araw ng linggo, din siya nabuhay na muli. Kaya ito ay sinasabing araw ng Panginoon dahil ito ay tumutukoy sa kanyang pagkabuhay na muli. Yun din yung dahilan, mga kapatid, kung bakit tayo ay nagkakaroon ng pagpuputol-putol ng tinapay. Ang Eklesiya ay nagkakaroon ng pagpuputol-putol ng tinapay at pagtanggap ng bread tuwing araw ng linggo kasi ito yung unang araw. Ito yung araw ng Panginoon. Dahil sa araw ng Panginoon din na ito, ay siya ay nasa espiritu, di ba? Yung espiritu dito, ito ay nasa maliit na letra. Lumalabas na ito ay tungkol sa espiritu ni Juan. Di ba tayo ay may espiritu, di ba? Ito ay isang bahagi ng ating pagtaong sarili, mga kapatid. Hindi ko na siya i-discuss dito dahil ito ay conclusion na no? Sabi ko nga sa inyo, taas itong revelation kung saan yung mga basic at elementary na mga pagsasalita, mga kapatid, hindi ko na siya ma-share sa inyo dahil mawawala tayo sa focus. So nakikita sa atin sa Thessalonia na tayo ay may tatlong bahagi, ang espiritu, kaluluwa at katawan. Si Juan ay nasa kanyang espiritu, nakabaling siya sa kanyang espiritu ng araw ng Panginoon na ito at nakita niya dito dumating yung propesiya para sa ating mga kapatid. At narinig ko sa aking likuran ang isang malakas na tinig tulad ng isang trompeta. Bakit trompeta ang pinapakita dito? Yung trompeta, mga kapatid, dito ay nagpapakita ng hayagan. Kagaya nun, yung seal, di ba? Yung 7 seal. Yung 7 seal, ito ay nakasil. Bakit? Kasi ito ay lihim. Tapos ang sumunod doon ay 7 trumpet. Yung 7 trumpet kasi ito ay magiging hayagan na ito ay makikita ng mga tao na ito talaga ay gawain na ng Panginoon. Ito ay totally pagkilos ng Panginoon against ang libutan. Kaya dito, at trompeta rin dito ay nasa ganun din, mga kapatid, na ito ay hayagan. Ang intensyon ng Diyos ay ipakita sa atin yung mga magaganap. Kaya dapat natin itong makita. Paano natin ito makita? Simple lang, mga kapatid. Dapat tayo din ay gumaling sa ating espiritu, kagaya ng ginawa ni Juan. Praise the Lord. Verse 11. Yan nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa 7 eklesiya, sa Efeso, sa Smyrna, sa Pergamo, Thyatira, sa Sardis, Philadelphia at Laodicea. Ang mga sulat na ito, mga kapatid, makikita natin ito sa chapter 2 at chapter 3 ng Revelation na ito. Itong Revelations, ito ay mga ganap. Ito ay mga mangyayari sa hinaharap. Pero kung makikita ninyo, mga kapatid, itong sulat na ito ay nasa form ng
tila baga parang hindi naman ito yung mangyayari sa hinaharap. No, yun yung mapapansin nyo dito. Ito ay mangyayari pa lang sa hinaharap sa panahon dyan. No, pero sa panahon natin, yung karamihan dito mga kapatid ay naganap na at patuloy pang nangyayari at magaganap pa sa hinaharap. Kung papatuloy lang kayo mga kapatid sa pagpupurso dito, ipapakita ko siya sa inyo. Verse 1, at ako ay lumingon upang makita ang tinig na nagsasalita, at nang ako ay lumingon ay nakita ko ang 7 gintong patungan ng ilawan. Mga kapatid, yung ginto mga kapatid, ito ay tumutukoy. Ito ay sumisimbolo sa dibinong kalikasan ng Diyos. Every time na binabasa niyo yung Biblia at nakita niyo yung ginto, ito ay tumutukoy sa dibinong kalikasan ng Panginoon. Dibinong kalikasan ng Diyos. No, at ang patungan ng ilawan mga kapatid ay tumutukoy naman sa Ecclesia. Kung sa Old Testament, sa Exodus at sa Zechariah, pinakita din yung patungan ng ilawan mga kapatid. No? Pero ito ay mga symbol, ito ay nagpo-portray, ito ay sa Ecclesia. At sa panahon natin mga kapatid, ito na yung realidad ng Ecclesia. Mataas mga kapatid, mataas. Na yung patungan ng ilawan, ito ay ang Ecclesia. At ang ginto dito, ito ay sumisimbolo sa dibinong kalikasan ng Diyos. Kaya kung makikita nyo yung Ecclesia o yung ating mga kapatid, di ba, yung Ecclesia, tayo malilito mga kapatid ang Ecclesia ay hindi building. Ang Ecclesia ay ang mga Kristiyano. Tayong mga Kristiyano, tayong ang Ecclesia mga kapatid, tayo ay may bahagi ng Diyos sa atin. Yung dibinong kalikasan ng Diyos ay nasa atin. Kaya yung Ecclesia ay hindi natin dapat malitin. Ano man ang ating kalagayan, ano man ang kondisyon ng mga Ecclesia, dapat nating tandaan na yung dibinong kalikasan ng Diyos ay nasa kanila, nasa atin mga kapatid. Liningon ni Juan yung pagsasalita, nakita niya yung Ecclesia, nakita niya yung patungan ng ilawan na may dibinong kalikasan. Yung gintong patungang ilawan mga kapatid. Verse 13, at sa gitna ng mga patungang ilawan ay may isang katulad ng anak ng tao. Kanina sa verse 8, nakita natin diba, pagpapakilala ng Panginoon bilang ang pag-iral niya ng Diyos. No? Dito makikita natin sa verse 18 na siya bilang ang anak ng tao. Nakikita niya yung kanyang sarili bilang anak ng tao. Nire-represent niya na siya yung na yung Diyos ay kasama ng tao mga kapatid. Na yung kanyang pag-iral bilang Diyos, na inaangat niya yung kalikasan ng tao, no? Alang-alang sa pagtatayo ng Diyos ng kanyang Ecclesia dito sa lupa. Sa gitna ng patungan ng ilawan, lumalabas mga kapatid na sa ating karanasan, no, yung Espiritu ay kasama natin. Yung Diyos mismo, yung Panginoong Jesus mga kapatid, ay kasama natin. Kahit ano man ang karanasan ng Ecclesia mga kapatid, nasa kalagitnaan natin yung Panginoong Jesus bilang ang anak ng tao. Na minsan, itong Diyos na ito ay naging tao rin. No, na yung kanyang layunin ay hindi nababago. Pansinin niyo mga kapatid, no, na yung Panginoong Jesus sa buong kasaysayan, pinapersecute yung Biblia, pinapersecute yung Kristiyano, pero ito ang pinakadominante pananampalataya sa buong mundo, ang pagiging Kristiyano. So, dinamish pa nga ito ni Satan, kaya nagkakaroon ng kung ano-anong klase ng pangalan ng mga Kristiyano. Pero basically, meron lamang tayong isang pananampalataya, ito yung Panginoon Jesus. Meron lang tayong isang universal na church. Universal tayo ng church, ito yung tinatag ng Panginoon. Sa batong ito, tatatag ko ang Ecclesia, sabi niya sa Matthew. Kaya, ito yung Ecclesia, tinatag niya, ito ay umukupa na sa buong mundo mga kapatid. Na may suot na damit na umabot hanggang sa mga paa. So yung binabanggit dito na damit na umabot hanggang sa mga paa, kung mababasa natin Exodus chapter 28, verse 23 to 35, makikita natin na ito ay isang makasaserdoteng kasuotan. Yung Panginoong Jesus, siya ay nagsiserve, siya ay minister. Yung ating Panginoong Jesus, siya ay yung saserdote sa kalagitnaan ng mga Ecclesia mga kapatid. Praise the Lord. Ikis ng dibdib mga kapatid, ito ay tumutukoy sa pag-ibig. At ang ginto kapatid ay tumutukoy sa dibinong kalikasan ng Panginoon. Lumalabas na napakita na yung Panginoong Jesus dito sa verse 13, siya ay isang saserdote na umiibig sa Ecclesia sa loob ng dibinong kalikasan ng Diyos mga kapatid. Kaya itong 13 na ito mga kapatid, pinapakita na bilang ang Ecclesia, yung Panginoong Jesus ay kasama nating lumalakad sa mga henerasyon mga kapatid ko rin.